pala mga lods, so nag-register na nga ako sa CCSE o sa Espanyol, CCSE. So ito yung kailangan ko na lang na exam para matapos ko isa sa mga requirements. Kung ito yung mga red na to, ibig sabihin yan, ayan yung mga araw na po pwede mag-exam. So paano makaregister para magkaroon kayo ng slot para sa araw na to, sa mga petsa na to na gusto ninyo. So pupunta lang kayo sa website nila na examines.cervantes.es. Okay? So pupunta kayo dyan, magre-register lang kayo, maggagawa kayo ng username, password, nang sa ganun makakuha kayo ng inyong sita or ng appointment. So pagdating sa pinaka-website, punta lang kayo dun sa CCSE. Then sundin nyo lang yung mga kailangan. Lalagay nyo dyan yung registry, yung email ninyo, i-verify nyo sa email ninyo hanggang sa pipili na kayo kung kailan nyo yung gustong date yung gagawin ninyo na exam. Tapos magbabayad kayo ng 85 pesos. Ay, 85 pesos. 85 euro. 85 euro, dapat meron kayong tarjeta o meron kayong bangko para dun kakaltas yung inyong bayad. Okay, tas kapag meron na kayong meron na kayong petsa kung kailan kayo mag-e-exam. Merong QR code dito. Ayan. Ilalagay ko na lang sa comment box yung link para mas madali kayo makapunta. Kailangan nyo lang i-download dito. Anong use nito? Dito kayo pwede mag-review. Sinubukan ko siya kahapon. Sabi kasi, sa exam, meron siyang 25 questions. Tapos, 15 kailangan masagot ninyo. Pero sa araw na para malaman kung pasado kayo, hindi nyo malalaman yung points ninyo. Makikita nyo na lang kung apto, ibig sabihin, pasado. No apto, ibig sabihin, nag-failed kayo sa exam. Kapag nag-failed kayo sa exam, ang alam ko, uulit kayo. So, ganun yung gagawin niyo. Kaya mas mahalaga na magre-review kayo dito. Kasi kung ano yung nasa reviewer, isa sa mga yon ang possible na kasali sa questions ng exam. Ulitin nyo lang kasi nung ginawa ko, sinubukan ko, pinakita naman kung ano yung sagot. So malalaman ninyo kung mali yung sagot ninyo, tapos ipapakita kung ano yung tamang sagot. So yun lang, exam lang ng exam. Then dito naman sa kabila, ito naman yung sa mga gusto mag-exam ng language. Ang alam ko, kung sa tingin ninyo, okay naman na yung level ng Spanish ninyo, kahit hindi na kayo mag-aral, basta maipasan nyo tong level na to. Ang sabi kahapon, level A2 pataas, sufisyente na yon. Ibig sabihin, tinatanggap na nila yon basta may certificate ka or nakapasa ka sa level na yon. Ang A2 masasabi ko, basic pa siya. Kaya sa mga magaling na rin naman na magsalita, kaya nyo nang i-explain in past tense ang mga bagay-bagay. Masasabi ko na kayang-kaya nyo yung A2. Written, speaking, tapos ano pa ba? Listening, tapos yung sa may sasagutin ka na tamang dapat grammar, nasagot dun sa question. Ayun ang alam ko, ang naaalala ko na gagawin sa exam ng A2. Kahit namang sa anong exam eh. Okay, so mga lods, lalagay ko na lang ito sa comment box nang sa ganun ma-scan ninyo as madali kayong maka-access. Itong isa is para sa ito is para sa Android, ito naman is para sa iOS. Okay? Okay. At ito pa pala mga lods ha. Sinubukan kumuha ng oraryo or sita ng Mayo, pero ubos na siya mga lods. Wala nang slot ng Mayo. Ang meron akong nakuha ay June. Ito pala. Ang meron akong nakuha June. Hunyo. Doon ako nakakuha. Kaya dapat i-check nyo yung website para malaman ninyo kung ano-ano yung mga buwan na meron pang slot. Okay?